Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa, mga inumin na nakakapagpabuti ng iyong mga bato. Ngayon, aalamin natin ang 8 pinakamahusay na inumin para sa kalusugan ng iyong mga bato. Ang maliliit na filter na nagtatrabaho para sa iyo nang walang tigil. Nililinis nila ang iyong dugo at tinatanggal ang mga dumi araw-araw. Kinokontrol din nila ang presyo ng dugo, binabalanse ang electrolytes at gumagawa ng hormones. Ang mga bato ay mahalaga para sa iyong pangkalahatang kalusugan, ngunit minsan ay maaari silang masira dahil sa iba't ibang sanhi tulad ng diabetes, alta presyon o mga gamot. Pero hindi ito kailangang mangyari. Merong 8 inumin na kung regular mong iinumin ay makakatulong na mapabagal ang pagkasira at maibalik ang kanilang mga function. Kaya sasabihin ko sa iyo kung ano ang mga inuming ito para sa yung mga bato na sinusuportahan ng agham, kung paano inumin ang mga to at ang kanilang dosis. Mahalaga na kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng pinsala sa bato, natatalakayin natin kumonsulta ka na sa iyong doktor, lalo na upang maggabayan ka kung alin sa mga solusyon na ating tatalakayin ang angkop para sa iyong partikular na kaso. At ngayon, ang unang inumin na gusto kong pag-usapan ay ang katas ng kalamansi, isang citrus liquid na may pambihirang benepisyo para sa iyong mga bato. Kapag iniisip natin ang katas ng kalamansi, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang vitamin C. Ngunit ang katas na ito ay nagtatago ng isa pang aktibong sangkap para sa iyong mga bato, ang citrate, isang compound na kumikilos bilang isang walang tigil na tagapagbantay. Pinipigilan nito ang pagbuo ng mga kristal ng calcium oxalate, ang pangunahing dahilan ng kinatatakutang bato sa bato kidney stones. At sinasabi kong kinatatakutan dahil kung naranasan mo na ang renal colic, alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Sa isang pag-aaral, isang grupo ay pinainom ng 60 ml ng katas ng kalamansi araw-araw at ang isa naman ay placebo. Nakita na ang katas ng kalamansi ay napaka-epektibo sa pagbabawas ng dalas ng colic dahil sa mga bato. Ngayon, merong malawakang paniniwala na ang kalamansi dahil sa pagiging acidic nito ay nagpapanatili ng acidity sa katawan. Ngunit, heto, ang interesante kapag nainom mo to, ito ay nagiging alkalizing sa katawan at ito ay ginto para sa iyong mga bato. Bakit? Dahil nakakatulong ito na panatilihin ang pH ng ihi sa pinakamainam na antas nito. Sa ganitong paraan, lumilikha ka ng isang kapaligiran na nagpapahirap sa pagbuo ng mga bato. Ngunit ang mga benepisyo ng kalamansi ay hindi nagtatapos doon. Ang katas na ito ay isang bomba ng antioxidants na pinangungunahan ng vitamin C. Ito ay kumikilos bilang isang pananggalang para sa mga renal tissues na nagtatanggol sa kanila mula sa chronic inflammation. Bukod pa rito, ang katas na ito ay gumagana bilang isang natural diuretic. Alam natin na ang iyong mga bato ay mga filter na walang tigil na naglilinis ng iyong dugo at ang katas ng kalamansi ay napatunayang nagbibigay sa kanila ng karagdagang tulong, isang dagdag na suporta upang maalis ang mga toxins at dumi. Kaya magiging napaka-interesante na pigain ang kaunting katas ng kalamansi sa isang baso ng tubig ng ilang beses sa isang araw o magdagdag ng hiwa ng kalamansi sa iyong tsaa kung meron kang bato sa bato. At kung may problema ka sa mataas na asukal, maaari kang magdagdag ng isang kutsarang apple cider vinegar sa pinaghalong upang mapahusay ang epekto nito. Sunod, meron tayong green tea. Ang sikreto ng sinaunang halamang ito ay nasa mataas na nilalaman nito ng polyphenols, mga first-class antioxidants na nagpoprotekta sa mga selula ng bato at ang mga catechins, ang mga pangunahing polyphenols ng green tea na kumikilos. Bilang isang pananggalang laban sa oxidative stress, ang prosesong sumisira sa mga selula ng bato tulad ng kalawang na sumisira sa metal,
Ngunit hindi lang iyon. Ang green tea ay hindi lang nagpoprotekta, kinokontrol din nito ang hypertension, isang malaking kaaway ng mga bato. At nakakatulong ang green tea na panatilihin ang presyon ng dugo sa tamang antas na nangangahulugang mas kaunting stress para sa ating natural na filter. At huwag nating kalimutan ang pamamaga, ang tahimik na banta sa kalusugan ng bato. Ang green tea kasama ang mga anti-inflammatory properties nito ay nagbibigay ng ginhawa sa iyong mga bato, nilalabanan ang panloob na apoy na kung hindi makontrol ay maaaring magpalala sa function ng mga organong ito. Ngayon, kung meron ka ng problema sa bato, ang green tea ay nagpakita ng potensyal na palakasin ang renal function at pabagalin ang pag-unlad ng sakit. Hindi ito isang magic solution, ngunit maaari itong maging isang napakahalagang reinforcement sa iyong arsenal laban sa pagkasira ng bato. At kung meron kang diabetes, dapat mong malaman na ang green tea ay maaaring mapabuti ang sugar control na nagbibigay ng karagdagang protection para sa iyong mga bato laban sa tinatawag na diabetic nephropathy. Para sa paghahanda ng green tea, pumili ng mga dekalidad na dahon, banlawan ng mga ito ng mainit na tubig, hindi kumukulo at hayaang umalsa ng 5 minuto. Ngunit kung wala kang maluwag na dahon, ang mga tea bags ay maaaring maging katanggap-tanggap na alternatibo, bagaman maaaring mas mahina ang potency nito. Sunod, meron tayong kape, ang inumin na marami sa atin ang umiinom tuwing umaga nang hindi nag-iisip at maaaring magkaroon ng napaka-positibong epekto sa kalusugan ng bato. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na uminom ng litro-litro ng kape kung hindi ka naman sanay. Tulad ng lahat, ang susi ay nasa pagiging moderate. Bilang isang doktor na may 30 taong karanasan, personal kong nakita ang mga epekto ng labis at katamtamang pagkonsumo. Sa nakaraan, nung nagbabantay ako ng 24 oras sa emergency room sa Philippine General Hospital, umiinom ako ng napakaraming kape upang manatiling gising at syempre hindi ito positibo para sa aking kalusugan. Ngunit kung iinumin ng may pagtitimpi, tatalakayin natin kung gaano karami napatunayan na ang kape ay napaka-benepisyo para sa mga bato. Ang kape ay naglalaman ng ilang mga compound na napaka-interesante para sa kalusugan. Isa sa mga ito ay ang chlorogenic acid. Ang sangkap na ito na mas marami sa green coffee ay may antioxidant at anti-inflammatory properties. At kung iisipin natin ng mga bato na mga organong patuloy na nagtatrabaho sa pagsala ng dugo, anumang bagay na nagpapababa ng pamamaga at pinsala mula sa mga free radicals ay malugod na tatanggapin. Bukod pa rito, makakatulong din ang kape sa fluid retention, isang karaniwang problema kapag hindi gumagana ng maayos ang mga bato. Kaya kung may posibilidad kang mag-retain ng fluids, ang pag-inom ng isang tasa ng kape sa umaga ay maaaring maging magandang ideya. Isa pang napakahalagang punto ng kape ay nakakatulong ito na protektahan ang mga bato mula sa pinsalang dulot ng ilang gamot. Kung regular kang umiinom ng gamot, ang kape ay maaaring maging isang magandang pandagdag dahil nakakatulong ito na salungatin ang ilan sa mga negatibong epekto. Ngunit hindi lang yon. Makakatulong din ito na tanggalin ang mga toxins, ang atay ang iyong pangunahing organ ng detoxification at ang kape ay maaaring magpabor sa function ng organ na to. Kaya sa mas mahusay na pagtanggal ng mga toxins, binabawasan mo ang pasanin sa mga bato na nakikilahok din sa prosesong ito. Ngayon na alam mo ang mga benepisyo ng kape, paano mo ito isasama sa iyong routine? Karamihan sa mga pag-aaral tungkol sa kape at kalusugan kung saan nakita mga benepisyo na nabanggit ko ay ginawa sa 3 o 4 na tasa, araw-araw. At ang totoo, napakakaunting pag-aaral ang nagawa sa 6 na tasa o higit pa. Kaya kung gusto mong maging ligtas, mainam na ilagay ang limitasyon sa humigit kumulang 4. Isa pang inumin na gusto kong pag-usapan ay ang ginger tea tsaa ng luya. Isang ugat na ginagamit sa loob ng maraming siglo
sa iba't ibang kultura dahil sa mga medicinal properties nito. At hindi aksidente na ito ay nanatili sa paglipas ng panahon. At bakit? Dahil ito ay gumagana, tingnan natin kung bakit. Ang tiyaan na ito na inihanda mula sa sariwang ugat ng luya ay naglalaman ng koleksyon ng mga antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng iyong mga bato, kabilang ang gingerol, ang pangunahing compound ng luya. Pinag-uusapan natin ng isang natural anti-inflammatory na napakahalaga para sa paglaban sa mga chronic diseases. Alam natin na ang pamamaga ay ugat ng maraming problema sa kalusugan, kaya anumang natural na kasangkapan na magagamit natin upang bawasan ito ay isang tagumpay na. Bukod pa rito, nakakatulong ang luya na maiwasan ang mga stomach ulcers at mapawi ang iba pang problema sa panunaw. Kung meron kang indigestion, heartburn, o gusto mo lang pagbutihin ang kalusugan ng iyong bituka, ang ginger tea ay maring maging malaking tulong. Pinag-uusapan natin ang isang natural at banayad na paraan upang pakalmahin ang digestive system. At kung isa ka sa mga taong nagdurusa ng pagduduwal, ang ginger tea ay maaring maging isang mabuting kakampi, maging sanhi ng pagkahilo, pagbubuntis o pananakit ng tiyan. Kayang-kaya ng luya na pakalmahin ang pagduduwal sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga spasms at pagpapabuti ng paggalaw ng pagkain sa digestive tract. At hindi lang iyon, ang ugat na ito ay may banayad na diuretic properties. Alam mo na ito ay kapaki-pakinabang para sa mga bato dahil nakakatulong ito na tanggalin ang mga toxins at dumi mula sa katawan ng mahusay. Ngayon, paano natin ihahanda ang ginger tea? Kumuha ka ng 1 pulgada o 2 centimeters ng sariwang ugat ng luya, balatan at hiwain. Ilagay ang luya sa isang kaserola na may 240 ml ng tubig. Pakuluan ang pinaghalong sa mataas na apoy. Pagkatapos hinaan ng apoy at hayaang kumulo sa loob ng 20 hanggang 10 minuto upang mailabas ng luya ang gingerol at iba pang mga bioactive compounds nito sa tubig. Salain at handa na itong ihain. Ngunit kung naghahanap ka ng iba't ibang lasa o hindi mo talaga gusto ang lasa, maaari kang mag-eksperimento sa pagdaragdag ng kaunting turmeric para sa karagdagang anti-inflammatory effect o isang pahiwatig ng cinnamon upang bigyan ito ng ibang lasa. Ngayon, sumisid tayo sa makintab na mundo ng soda water, isang hindi inaasahang kaalyado para sa iyong mga bato at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang soda water, maging mineral water with gas o carbonated water, ay maaaring maging isang magandang opsyon para sa kalusugan ng iyong mga bato. Marami ang nag-iisip na ang simpleng tubig lang ang tanging opsyon para sa hydration, ngunit ang soda water ay nag-aalok ng karagdagang benepisyo. Ang una mong dapat malaman ay makakatulong ang soda water na panatilihing malinis ang iyong mga bato. At bakit sa pagdaragdag ng dami ng likido na iyong iniinom, tinutulungan mo na palabnawin ang ihi na maaring pumigil sa pagbuo ng kidney stones. Bukod pa rito, kung magdaragdag ka ng kaunting kalamansi sa iyong soda water, makakakuha ka ng karagdagang citrate na tulad ng nakita natin ay kilalang nakakatulong sa paglusaw ng bato sa bato. Isa pang mahalagang punto ay ang soda water ay nakakatulong sa pagpapanatili ng isang malusog na pH ng ihi. Para dito, mainam na tiyakin na ito ay alkaline na may pH na higit sa 7. Ito ay dahil kung ang pH ng ihi ay nagiging masyadong acidic, maaari itong lumikha ng isang kapaligiran na pabor sa pagbuo ng mga bato. Ngunit kung iinom tayo ng bahagyang alkaline na soda water, makakatulong ito na balansehin ang pH ng ihi at maiwasan ang problema. Makakatulong din ang soda water kung meron kang problema sa fluid retention.
Kadalasan ang fluid retention ay dahil sa electrolyte imbalance, lalo na sa sodium at potassium. At ang soda water, dahil naglalaman ng mga mineral tulad ng potassium at magnesium, ay makakatulong sa iyo na balansehin ang mga electrolytes na ito at tanggalin ang labis na likido mula sa katawan. Ang punto ay maraming tao ang nahihirapan sa pag-inom ng simpleng tubig at ang soda water ay maaring maging isang mas kaakit-akit na alternatibo upang panatilihing malusog ang iyong mga bato at ang iyong katawan ay hydrated. Sunod, meron tayong dandelion tea, ang halaman na itinuturing ng marami bilang damo ngunit napakaganda para sa mga bato. Pinag-uusapan natin ang isang species na umaangkop sa lahat ng uri ng kondisyon at makikita natin sa halos lahat ng bansa sa mundo. At upang makamit ang lakas na iyon, ang dandelion ay gumawa ng napakalakas na natural na chemical na compound na maaari mong gamitin para sa iyong kalusugan. Nangyayari ito dahil ang mga ugat nito ay umaabot ng malalim sa lupa, kumukuha ng mga mineral na iyon at dinadala ang mga ito sa ibabaw. Kaya kung ang ibabaw na layer ng lupa ay walang mga mineral, isang bagay na mas madalas nang nangyayari, kapag kumonsumo ka ng dandelion, nakakakuha ka ng mas maraming nutrients kaysa sa karamihan ng mga gulay na may mas maiikling ugat. Ngayon, ang dandelion ay kilala lalo na sa papel nito bilang diuretic. Sa katunayan, sa Ingles, madalas itong tinatawag na piss a bed dahil nakakatulong ito na tanggalin ang mga likido at ang epektong ito ng diuretic ay lalong pinasasalamatan ng iyong mga bato dahil nakakatulong ito na salain at tanggalin ang mga waste products ng mas epektibo. At hindi lang iyon, ang dandelion ay napakayaman sa potassium, isang mineral na madalas nating nawawala kapag gumagamit tayo ng mga diuretic substances. Kaya ang halaman na ito ay hindi lamang maaaring magpataas ng produksyon ng ihi, ngunit papalit din sa nawalang potassium at sa gayon ay nagpapanatili ng balanse ng electrolytes sa iyong katawan. Kaya ang tsaa na ito ay maaaring maging interesante sa iyo kung nagdurusa ka sa fluid retention, alta pressure o kidney stones. Bukod pa rito, makakatulong ang halaman na ito una upang maiwasan ang pagbuo ng mga bagong bato at pangalawa upang matulungan ang pagtanggal ng mga umiiral na salamat sa pagtaas ng ihi. Maaari mong kainin ang mga dahon na medyo mapait sa iyong salad. Maaari mo ring kainin ang mga dilaw na bulaklak o maaari mong ubusin ang inihaw na ugat at maghanda ng alternatibong kape. Meron din tayong paggamit sa infusion na maaaring inumin ng mainit o malamig at ito ay binubuo ng pagdaragdag ng 1 kutsarita ng tuyong ugat ng dandelion o 2 kutsarita ng tuyong dahon sa isang tasa ng 240 ml ng kumukulong tubig. Sunod, mayroon tayong nettle tea. Isang matapang na inumin, hindi gaanong kilala, ngunit maaaring maging isang malaking kaalyado para sa iyong kalusugan. Kung naghahanap ka ng natural na paraan upang labanan ang pamamaga at detoxify ang iyong katawan, ang tsaa na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang dahil sinusuportahan nito ang kalusugan ng urinary tract. Sigurado ako na alam mo ang nettle colitis. At baka nagkaroon ka pa nga ng masamang karanasan dito, ngunit ngayon hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga dahon nito. Lumalabas na ang ugat nito ay isang kayamanan para sa kalusugan ng iyong mga bato. Hindi tulad ng mga dahon, ang ugat ng nettle ay hindi magdudulot ng pangangati dahil maaari itong kainin ng walang takot at nagtatago ito ng isang arsenal ng mga bioactive compounds para sa mga bato, kabilang ang mga flavonoids, phenolic acids at lignans. Lahat ng ito ay may anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang mga phytochemicals na to ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa mga bato at protektahan ang mga selula mula sa oxidative damage, dalawang pangunahing salik sa pagbuo ng sakit sa bato. Ngayon, ang pagkonsumo ng nettle ay maaring sa iba't ibang paraan, kabilang ang extract, mga nettle supplements o ang tsaa nito na ang pinaka-accessible na paraan at maaari nating ihanda sa bahay.
Para gawin ang nettle root infusion na to, una pakuluan ang isang tasa ng tubig. Samantala, ilagay ang isang kutsarita ng tuyong ugat ng nettle sa isang tasa o sa isang teapot at kapag kumukulo na ang tubig, ibuhos ito sa ugat ng nettle. Ang susi ay hayaang umalsa ang pinaghalong sa loob ng 15 minuto upang mailabas ang mga bioactive principles ng ugat sa tubig. Pagkatapos ng oras na ito, salain ng infusion at handa na itong ihain. Isa pang kagiliw-giliw na inumin para sa iyong mga bato ay ang horsetail tea. Ang halamang ito na ginagamit sa loob ng maraming siglo, traditional medicine ay maaaring maging iyong malaking kaalyado kung nagdurusa ka sa fluid retention o gusto mo lang pagbutihin ang kalusugan ng iyong bato. Ang horsetail ay kilala sa mga natural diuretic properties nito. At ano ang ibig sabihin nito? Nakakatulong ito sa iyong katawan na tanggalin ang labis na likido na maaaring maging napakakapaki-pakinabang kung pakiramdam mo ay bloated ka, kung namamaga ang iyong mga bukong-bukong o may posibilidad kang mag-retain ng likido. Ngunit hindi lang yon. Sa pagpabor sa pagtanggal ng likido, tinutulungan mo rin ang iyong mga bato na tanggalin ang mga toxins, ngunit ang mga benepisyo ng horsetail ay hindi nagtatapos doon. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na makakatulong din ito na kontrolin ang sugar level sa dugo na nagpapabuti sa kalusugan ng bato sa mahabang panahon. Kaya kung nag-aalala ka sa asukal o gusto mong panatilihin itong kontroladong horsetail, ay maaaring maging isang kawili-wiling opsyon para sa iyo. Ngayon, kung gusto mong dagdagan ang impormasyong ito tungkol sa horsetail, meron kaming video na nakatuon sa mga benepisyo nito kung paano ito inumin. At ang mga panganib din nito, iiwan ko to dito mismo para sa iyo upang panoorin. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili.